So, hay nako, partner. Partner, naranasan mo na ba na nagkaroon na ng trahedya tapos may mga mababalitaan ka na may nagbibida-bida? Mm, ayoko magsalita tungkol dyan. Pero syempre, kahit sabihin mong magyabang sila or biro yon, hindi maganda yon para sa akin. So, ayun yung magiging topic natin for today. So, welcome sa pinaka-controversial na podcast sa Pilipinas at ito ang Bakit To? Podcast. Yon. So, uncensored tong segment natin ngayon, partner, kasi ano to, sa mga listeners and followers natin, very triggered tong topic natin na to. So, ayan, medyo nakakainis, or di ba pala medyo nakakainis talaga tong issue Nakakairita na to eh. at some point. Ayan. Medyo nakakairita. Ayan. Di naman nung nakakagalit or ano. Mm. So, partner, sino ba tong hot seat natin na pag-uusapan with regards sa topic natin na napaka-insensitive na tao. Okay, Ayan, so sino ba to? ang iba-blind item ko na lang siya para Hindi, ano. rektahin mo na. Rektahin mo na. Rektahin Wala ko na nang ba? blind item to kasi talagang bad trip ako dito eh. So, Bad trip ako dito sa to na to brief eh. a context para sa mga listeners and viewers, kung naaalala nyo ba, kung last ano lang to, July, nung panahon ng bagyuan. So, Mm-mm. may isang influencer, actually, influencer siya na OFW. Mm-mm. Alam ko na, ano na siya, nasa Australia siya. And Mm-mm. then, sinabi niya kasi sa isang post na, ano naman, halata naman na pinapromote niya nung pagbili ng kondo pero sa maling Mm-mm. paraan, sa maling promotion. So, Mm-mm. ang nakasaad doon is ano, sarap lang pag nakakondo, no? Isasarado mo lang yung bintana, magkakape ka lang at magne-Netflix. Di ba? Di ba? Eh, syempre, maraming nag-bash sa kanya. Doon ako na ano, kasi nagsabi siya ng ganun eh. Malinong market niya eh. Di ba? Kaya nga, Kaya ano tinatawag yun siya eh. ng mga tao na insensitive. Totoo Tapos, yun. yun nga, ah 'di ba next month is Mm. around, alam ko August, lumindol around sa, ang epicenter is sa Tagaytay. So nung Mm. isang trusted source ko, nung Mm. isang trusted source ko, naglakas loob i-chat siya. Mm. Parang nantitrip lang, gano'n, i-chat siya na Ah. kamusta na ba? Kasi sabi, kasi nakakondo ka eh, ganito, ganyan, ganyan. So, Mm. eto, alam ko pinasa ko na to sa'yo nung screenshot na to eh, nung tayo Ah. pala Ah. patungkol dito. Pero babasahin ko na Ah. lang galing sa trusted source ko. Ang sabi niya Mm. kasi, eto, last August 20 lang oh, nakalagay dito Mm. ayon dun sa, ano, Ah. sa conversation nila. Tapos sabi niya, nung source ko, par, kamusta ka na? Ka naman, lumindol kanina nakapag-Netflix ka naman ba? Tapos eto sagot Mm. niya. Sabi niya, oo naman, di naman umabot lindol dito sa Sydney eh. So kaya pala, di ba? Nasa Mm. Sydney siya eh. Nasa Australia Mm. siya eh. Kaya siya nagyebang. Mm. So, Mm. tapos ang response niya, kaya pala par, sabi ng iba, insensitive ka eh sa komento mo noon. Kasi hindi mo Mm. nakita yung mismong sitwasyon nung binabagyo sa Metro Manila. Salamat. Mm. Tapos ito, Mm. rumebat siya. Sabi niya, Mm. hindi par, mga investor ko, kausap ko, hindi naman lahat. Ang problema, hindi naman kinakausap, pero iba yung sumasabat. Tapos may Mm. kasunod pa siya na reply na kinain ng putahing niluto para sa iba. Simple lang pat. Gumano. Tapos hindi niya sumagot. Siyempre, ano yan eh, parang nakaka-trigger nung response eh. Baka pag Oo. pinatulan niya pa eh, ano pa siya, kasuhan pa siya ng, ano eh, ng something, di ba? Oo. Oo. So, yun So, nga, nung dito sa background na to sa influencer na to is, ang background niya kasi is, ang una niyang content is parang life in Australia, ganun. Kasi mm. nagpakipagsapalaran siya eh, sa, ano Mm. eh. So, technically speaking, OFW siya. At the Mm. same time, sa side hustle siya ng real estate dito sa Pilipinas. Oh. Yeah. Yun ang ayon Mm. sa akin pagsasaliksik. Tapos, pati rin sa mga properties dito sa Australia. So, that's why na minarket niya yun nung condo.
habang Mm, kasagsagan ng bagyuhan. So, syempre, mm. at the wrong time, para sa akin, pwede naman niya i-market yun pero hindi do sa araw ng sakuna, di ba? Oo, totoo. Pero mismo sa araw nun eh, yun ang mali niya, pagkakamali niya. So, syempre, habang tao is nagsasuffer or habang lubog sa ba ang mga tao, bakit ganun ang ginawa niya? Di ba? So, yun, para sa kaalaman ng mga listener and viewers natin, ano ang insensitive? So, ayon sa akin pagsasaliksik, ang pagiging insensitive ng isang tao ay tumutukoy sa kakulangan ng empatya o malasakit sa nararamdaman ng iba. Maaari hindi nila namalayan o hindi nila pinapansin ang epekto ng kanilang mga salita o aksyon sa ibang tao, lalo na sa mga panahon ng sakuna o matinding pagsubok. So yun nga, kagaya ng sinabi ko, wala kasi siyang empathy or empathy in English Empathy. Mm. na ba't siya magmamarket ng gano'n at the wrong time, di ba? Okay lang na Oo, magmarket siya ng gano'n eh. Kung wala namang hindi panahon ng sakuna, di ba? So oo, totoo bakit yan. may mga insensitive na tao? Siyempre, unang-una, kagaya na sinabi ko, kulang sa empatiya or empathy. Maaari nilang kayang magpanggap o mag-isip ng sitwasyon ng iba, lalo na kung hindi nila maranasan na parehas na hirap. And then, Oo, pangalawa totoo naman yan. is pag-iwas ng emotional sa pagbaba. So may mga tao na takot magpakita ng malasakit o empatiya, kaya iniwasan nila anumang uri ng emotional na reaksyon. At sa halip, nagiging malamig or insensitive. And then, pangatlo is, may mga tao rin na nagiging insensitive kapag sila mismo ay sobrang stress or nag-aalala sa kanilang sariling kalalagyan. So parang, kagaya nung sinabi ko, habang busy ang tao sa baha, tapos magsasabi ka ng gano'n. Di ba parang dati nung kupal ka, di ba? And then, Kupal ka ba, boss? pang-lima is lack of awareness. So yun nga, napansin ko dito based sa conversation ng source ko sa kasya, ng influencer na yun is hindi sila exposed sa sitwasyon o hindi sila aware paano nung Mm, nangyayaring sakuna kung gaano na ba kalala doon sa bansa natin noong time na yun. mm, So maaaring wala silang malalim na pag-unawa kaya kung paano sila mag-react ay naaayon sa ganitong pagkakataon. So ikaw partner, may mga impression ka ba? Oo, meron naman. Bale, lagyan natin siya ng ano, na idadagdag ko lang siya dun sa ano, sa mga explanation mo laban dun sa ano, sa taong 'yun. Unang-una diyan is yung ano, ah, social media culture. Mm, Kasi maaaring ano, yung tao na maging paboritong insensitive dahil sa yun nga, yung sa memes, cloud chasing at kakulungan sa yun, yung sinabi mo nga yung ano, online empathy na tinatawag natin. Pangalawa naman is psychological factor. May mga tao kasi na nagtatago ng takot or stress sa pamamagitan ng jokes or tinatawag natin na dark humor. Ayan. So, yung pangatlo naman, yung privilege at disconnected. Yung mga hindi direktang apektado sa sakuna, minsan hindi niya na katulad din ipapasok ko lang din to sa explanation mo. Hindi niya nararamdaman yung bigat kaya nagiging manhid siya sa iba. So, yung pang-apat, maling pag-prioritize. Imbis na makatulong siya, mas inuuna niya yung likes, views, and entertainment mm, value. So, para sa akin dito, partner kasi, during nung ano, kasagsagan ng sakuna, bigla yan kasi yung katulad sinabi mo nag-post na ganito, pinopromote niya yung kanyang business. Para sa akin naman kasi partner, wala namang problema sa ganong ano, sa ganong estado kasi lahat tayo naman humahasel. mm, Kaso kung titignan mo, yung nangyaring bagyo is talagang halos lahat lubog. Walang sinino tong bagyo na to ha. Mayaman man o matanda, may ngipin mm, man o wala, lalaki man o babae, ano, lumubog talaga sa baha during that time at maraming tinamaan ng leptos that time. So, mm, maraming taong naapektuhan dun sa post na yun para, yun nga, yung tinatawag nating cloud chasing na magpapansin, di ba? Kaya kung titignan mo yung post na yun, ewan ko kung na-delete na siya or hindi pa, or hindi na. Pero
makikita mo doon puro hate yung mga nangyayari Mm. doon at na ano rin siya na news din siya yung ano na yun yung ginawa na yun kasi very insensitive yung ginawa niya Saka na nakakaloko, pinaglalaban pa niya nung post niya nung posting niya, 'di ba? oo, totoo. Ang kitid ng utak niya. In short, ano siya kupal talaga. Ano, So, wala siyang konsiderasyon eh. Wrong timing oo. talaga nung ganun niya. Pero Mm, ano, partner, mga recent na posting niya, mga motivational ano quote nung mga inaano niya eh. Kung nagsusubaybay ka sa page niya sa FB mm. kasi nakikita ko Ah, eh. mm. Actually, hindi ako believe sa mga ganun tao na yung mga motivation things niya naman kasi syempre, nasa social media yan kikita Mm, siya, 'di ba? Kasi engagement eh. malalaman mo talaga ang tao na mayroong care sa iba is talagang nakakatulong yung mga ano niya, yung mga motivation na ano. Pero syempre, nung ginawa niya kasi yun, pumangit yung tingin ko sa kanya. Though, Mm, may nakatulong man to sa iba o hindi, pero syempre, pare-pares lang tayo impression na mangyayari once na ginawa niya yun dun sa mismo sa atin. Kasi, sino ba sa atin ang hindi naapekto ng bagyo, di ba? Wala mm. naman, maliban lang sa kanya. 'Di ba? Yung mga Nasa hindi ibang nga bansa eh. Yun ang yung nakakaloka. Nasa ibang bansa eh. iba nga na ano na hindi naapektuhan, tahimik lang sila bagkos Mm. tumulong sila, 'di Oo, ba? nung iba Hindi tumutulong pa, sila. 'di ba? Nagpapadala Mm. pa ng relief goods, 'di ba? Hindi lang naman siya hindi lang naman siya ang influencer na nandito sa Pilipinas or dito sa Mm. Pilipinas. Shout out pala dito sa sa mga influencer na tumutulong kahit hindi pa kahit nung mga bagyong nakaraan tumutulong sila. Yun talaga yung may bira talaga. Mm. May bitaw talaga, 'di ba? Yan kasing ano na yan, influencer na yan, puro ano lang yan ginagawa niya lang yan para kumita, pero yung Yeah. sabihin mong may care sa kapwa niya Pilipino, I wala. doubt, I doubt. Yeah, 'di ba? Kasi meron naman ibang influencer talaga, ginagamit nila sa laro, palamura sila, Mm. pero sa likod ng ano nila, sa likod ng karakter nila, wala kang masasabi kasi tumutulong talaga sila Hindi pa sila, ito pang malupit, partner hindi pa sila nagpapakuha ng ng litrato or video. Bagkus, ginagamit nila yung kasikatan nila para makatulong na Mm. walang hinihinging kapalit. Alam mo Mm. yan, marami tayong influencer natin dyan. Kaya shout out dyan sa mga influencer na hindi ko sila babanggitin. Pero pag narinig nila tong mensahe kong to, malalaman nila na na-appreciate natin sila. So, yun, Mm. shoutout sa mga influencer dyan na tumutulong sa kapwa natin Pilipino sa gitna ng sakuna. Saludo kami ng partner namin sa inyo kasi kayo yung nabubuhay na na hero dito sa sa Pilipinas. So, yun, nakaka-proud. Maliban lang dito sa hot topic natin na ugok na to. Mm. So, ayan, engot yan hindi na sapat yung salitang engot literal na kupal talaga to. Kaya nakakainis man isipin na may mga ganitong nabubuhay na tao. Which is, Di hindi naman napalaki na natin, maayos sa magulang mga ganyan. hindi naman hindi naman masama na magbigay ng opinion or mag-promote na kung anong meron sa'yo. Pero, isipin mo na may mga mababangga mo dun sa mga ganun Mm. para masabi lang na pinag-uusapan ka ngayon. 'Di ba? Yun yung may bibigay kong komento with regards dun sa topic natin. Ayun, partner. So, ikaw, partner, may dadagdag ka pa ba? Wala na. So, ayun, since nakuha na natin ang mga komento natin pagdating sa topic na to, dito naman tayo sa part ng positibo at negatibo pagdating dun sa issue na kinakaharap ng influencer na to, which is yung insensitive siya Mm. sa gitna ng sakuna. So, ayun, dito na tayo sa positibo at negatibo. Tatlo lang naman to, partner, sa positibo. Unang-una dito yung awareness, coping sa mechanism, and push for accountability. Unang-una dito yung awareness, minsan kahit insensitive na napag-uusapan pa rin,
ang sakuna at nagkakaroon ng atensyon. Pangalawa, yung coping mechanism, yung iba kasi gumagamit ng humor bilang paraan para kayanin ang bigat ng sitwasyon. And pangatlo, yung push for accountability. Nagiging reminder na dapat seryosohin ang issue lalo na kung maraming naiirita o na-offend dun sa ginawa mo. So, partner, ikaw ba? Ano bang maidadagdag mo dun sa positibo? So may idadagdag ako na dalawa na nakikita ko. So una is emotional na distansya. So minsan ang pagiging insensitive ay maaaring magbigay ng emotional distance upang hindi mawala ng control ng isang tao ang kanyang sariling emosyon. So halimbawa sa isang Mm. krisis, kung hindi siya Ah, masyado apektado, kaya siya nag-iisip ng malinaw at gumawa ng mm. desisyon na para sa kanya nakakatulong pero hindi nakakatulong sa ibang tao. Correct. And then pangalawa is kakayaan ng magpatuloy sa pagkilos. So, sa gitna ng sakuna, may mga tao na hindi madali magpatalo ng emotions. So, at mas nakatutok sa actions. Ang hindi magpapakita ng labis ng malasakit ay maaaring mapahintulot sa kanila na mag-focus sa practical na bagay. So, imbis na ano, na magtulong na lang ng relief goods, di ba? Ika nga, na kagaya sinabi mo is ah, nagsalita na lang siya tapos ang masaklap to hindi pa nakakatulong. And Engot then yan sa eh. negatibo Engot. meron ka bang idadagdag? Alam ko marami ka diyan na negatibo. So, yung mga nakita ko negatibo sa mga ginawa niya, unang-una, yung paglala ng trauma. Yung mga biktima Oo, ng tama. sakuna, yung mga nakabasa at nakarinig nung sinabi niya is talagang nasaktan at nadagdagan yung emotional burden. Saka So, tagagatong siya na hindi niya, oo. ewan ko kung naisip niya yon na sinadya niya yun na Siguro manggatong pa hindi siya. ko, siguro Ewan ko kung may partner, hindi isip niya siya naisip yun. And then, dahil sa ayun, sinabi niya yung pangalawa naman, partner, pagwatak-watak ng komunidad. Nahati kasi ang tao sa nakakatawa lang at disrespectful sa mga bawat kampo. Yung pangatlo is pagkawala ng empathy na katulad ng sinabi mo, lagi na lang nagiging biro ang sakuna, baka nawawalan na rin ng malasakit ang tao. So, ayun, alam nating lahat yan. Ayan. So, yung pang-apat, disinformation, may mga insensitive kasi na jokes na nagiging fake news, lalong-lalo na kung hindi naman malinaw yung konteksto nito. So, ayun yung apat na maibibigay kong negatibo, partner. How about you, partner? May idadagdag ka pa ba sa mga negatibo? So, ang may idadagdag ako doon sa sinabi mo na pagkawala ng empathy or empathy, Mm, idadagdag ko lang doon isa sa pinakamalaking epekto ng pagiging insensitive ay kakulangan sa empathy. So, kapag mm, hindi natin na ipakita ng malasakit or nawawala ng ating connection sa iba, maaaring magdulot ng paghiwalay o hindi pagkakaintindihan. So, syempre, nag-market siya ng kondo in the wrong time eh. So, akala niya hindi ganun kalala nung baha sa Pilipinas. Eh, gabewa nga eh. mm. Di ba? Nung nakaraan eh. Agad-leeg pa nga eh. Oo, nung iba nga, Agad-leeg galing pa eh. nga eh. Minsan, lagpas tao pa. Hanggang kailan ka Diba? mananaig sa Diyos? Ang galing, sabi ni Arlene. Eh, Tapos ang unang napansin ko na negatibo, so, masamang paghusga. Kasi, para sa akin, ang insensitive na tao ay madalas na magbibigay ng hindi tamang opinion or komento or maaaring mm. magpahina o magpasakit pa sa nararamdaman ng iba, lalo na sa Madalas sakuna. yan eh. Yan. So, ito yung nagbibigay ng unsolicited advice. 'Di ba? Dapat shut up ka na lang, 'di ba? Kung magma-market ka lang naman ng condo, dapat shut up ka na. Pwede mo nang gawin niya pag after ng sakuna, 'di ba? Oo, oo. Gawin mong positibo yung Oo, gawin atake mong mo in positive para way. magustuhan ka ng tao. Tayo, magyayabang ka na, oh, magsasarado lang ang bintana, magkakape, abang nood ng Netflix. Gago ka ba? Mali market mo Bugok eh. eh. Bugok Tapos, ang puti. kaya ang Tangina, itatanga-tanga eh. bugok ang putang ina So, yan. so pangalawa, is pagtanggi ng pagkataon sa pagkatuto. So, ang pagiging insensitive ay maaaring magpigil sa isang tao mula sa pagtutok sa mga aral mula sa paghihirap ng iba. So, hindi nila makikita ang posibilidad na personal na paglago o mga pagkakataon na makakatulong sa iba. And then Correct. pangatlo is pagtaas ng emotional stress sa kapwa. Siyempre, Mm. ano na nasa kalagitnaan ng kalamidad, gagatong ka pa ba ng masama? So kapag ang isang tao ay hindi nakikiramay or nagiging insensitive, maaaring pagdulot ito ng karagdagan na emotional stress or
frustration sa mga tao sa paligid niya, lalo at ang mga dumadaan sa patinding pagsubok. No, nga, kagaya sinabi ko, habang lunod sa baha, tapos magpo-promote siya ng gano'n. Kung hindi mo naman gago, di ba? Tungok eh. Tungok eh. So, ayun yung mga nakita kong positibo at negatibo patungkol Nice, naman nice. dito sa topic natin. So, I Yun, guess yun. proceed na tayo sa pulot ng aral. Yan. So, partner, ano ba yung may bibigay kong payo pagdating sa ganyang sitwasyon? So, merong apat lang ako. Apat lang ang pwedeng Okay. maibibigay na payo para sa ating mga listener. Unang-una, maging mapanuri bago mag-post sa social media. Tanungin Correct. muna ang sarili kung ano, kung ako yung nasa Oo. kalagayan nila, matutuwa ba ako? So, pangalawa, practice empathy. Mas importante yung Yan. malasakit kaysa sa likes. Yan. So, kasi mamahalin ka naman ng tao pag talagang malasakit ka talaga. Mm-mm. So, pangatlo, gamitin ang humor ng tama. Pwede itong maging tool para para gumaan ang pakiramdam ng bawat Pilipino or ng mga kapwa natin, pero huwag gawing dahilan para maliitin ng iba. So, Mm-mm. pang-apat is choose to help. Yan. Kung Yan. may oras kang gumawa ng meme, baka pwede naman mag-share ka ng, ng donation or good information sa Mm. mga kapwa natin. Huwag ka na maging isang ehemplo na anak ka ng putik, 'di ba? Iniisip mo na lang yung bulsa mo kaysa Oo. yung ibang tao na nangangailangan ng tulong. So, may dadagdag ka ba dito, partners, na payo para sa mga listeners and So, followers natin? unang-una, nung sa pagkakaroon ng empatiya or empathy, kagaya na sinabi mo Mm. is, pagpapalawak ng empathy dapat. Mm. Maaaring Legit matutunan yun. ang pagpapakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagpapakilala ng karanasan ng iba. Kailangan natin i-practice ang active listening at pagiging bukas na Mm. emosyon ng iba. So, wag Mm. muna ng dada. Alam mo muna yung sitwasyon, di ba? Bago ka Ah, mag-post. Kung gagamitin mo naman sa yes. marketing, pwede naman eh. Pero, kahit naman after na lang ng bagyo eh, di ba? Para sa akin eh. Mm. Tapos, Totoo. tapos ang una ko may idadagdag na aral sa topic natin ngayon is pagbibigay ng constructive feedback. So, kung may insensitive na tao, pwede mong ipaliwanag ng iyong nararamdaman at paano nakakapekto sa iyo sa kanilang mga salita at kilos. So, syempre, maraming nasaktan dun sa ah doon sa mga react sa posting niya, mas maigi na lang na mag-comment na lang tayo na naturuan natin siya o i-aware natin siya na kung ano talagang totoong nangyayari sa Pilipinas. Kasi 'di ba nung iba binabash na siya eh. Pero deserve naman niya kasi kupal siya. Pero para sa akin, mas okay na turuan na lang siya or i-correct siya kung ano talaga Mm. totoong Correct. nangyayari. Kasi siya, Totoo yun. pumapalag pa siya eh. Parang sinasabi niya na, Mm. yun, nag-ano ko ng kondo eh. Parang Mm. nagkakaroon ng misunderstanding kasi pumutok na yung tension eh. Naging emotional na on both sides eh. Doon sa influencer Mm. na yun sa kasamadlang tao na naapekto ng bahay. And then Bukok nga ni... yeah, pangatlo is pagtutok sa sarili. So, ang mga insensitive na tao ay kailangan din ng tulong sa pag-unawa sa kanilang sarili. Baka may dahilan din sa kanilang buhay na paghihirap sa kanila para magpakita ng malasakit. And then, Correct. ang pagiging insensitive ay hindi palagi nangunguna ng masama. Ngunit kadalasan may epekto ito sa pagkakabasag ng relasyon at sa empatiya na magbubuklod sa atin bilang tao. So, always be kind para sa akin. Think before you post. Kung talagang, alamin nyo muna. Kaya may world news eh, di ba? Alamin nyo muna kung ano yung totoong sitwasyon ng Pilipinas, kung malalaban ng ba o hindi naman, bago siya mag-market. Ganun. Kasi Correct. Correct. talaga na habang may pinagdadaanan ng mga kababayan natin na lubog sa baha, Wala ka sa mag-post. timing. Oo, wrong Wala ka timing sa talaga. time. Mm. Kaya kagaya na sinabi ko is, kung biro man yan is, hindi magandang biro yan, wrong timing yan. Pangalawa, kung Oo. ima-market mo yan, is wrong timing din. Pwede mo naman yung i-market na after na lang ng bagyo, ganun. Para kung gusto mo Yes. talaga kumita or makabenta ng condo unit sa Metro Manila, di ba? Hindi Mm. nung ganyan na kasi lalo't ngayon, ang galing ng korupsyon sa flood control eh. Hindi Mm. magandang biro yan, mainit ang mata mga tao ngayon. Mm.
Sana partner marinig niya tong itong usapan natin to. Ewan ko lang kung tatamaan siya or patuloy pa rin siya sa katangahan na Tingin ko hindi ginagawa niya. tatamaan niya. Makapal ang mukha ng mga ganyang klaseng tao para sa akin. So, ayun, mga followers and listeners natin, Magbigay ka pala ng just, tanong. mm, Magbigay ka yep. ng tanong. So, Yan. ito lang yung yung partner iiwan natin tanong sa sa mga listeners natin. Unang-una, hanggang saan kaya ng linya ng sa pagitan ng humor at pagiging insensitive? Yan yung Mm. iiwan natin na na katanungan sa listeners natin. And then also um i-like and share nyo yung yung pages natin kasi makakatulong to sa sa amin na mas magpatuloy sa mga content at makabuluhang content dito sa sa social media like Facebook, Instagram, YouTube and Spotify. Mm. So, and maraming salamat sa pakikinig mga followers and listener. Ikaw Subscribe partner, kayo sa may dadaga. follow ah. Huwag naman puro kayo nood. Puro kayo nood eh. Ang dami ng views tapos wala nagpa-follow, wala nagsusubscribe. Subscribe Ayan. din. Saka hitin na rin ng notification bell sa Spotify and YouTube para updated kayo sa mga topics. So, yep. Maraming salamat sa pakikinig. Mamba out. Bamba out.